Morning. Good morning, everyone. Thank you for your time today. So, just a little housekeeping reminders before we get started po. If you have not registered yet for this webinar session, kindly do so. We have sent the link in the when you were waiting in the waiting room po, but we'll send it again in the chat box. And second, this webinar session po is being recorded for documentation purposes. Third, kapag nasa webinar session na po sila, we recommend po that your web camera is also on and kindly mute your audio to avoid unnecessary noises po. Next, questions will be entertained po after the presentation. If you have any questions, you may unmute yourself and then introduce yourself and the position and the cooperative or organization you represent, and then you may proceed po with your question. But if there's a problem po with your internet connection, you may also type your questions in the chat box. So we will also be live in Facebook today. And you may also check out our social media pages. So we'll begin in a few minutes. We're just waiting for our speaker to connect po to the internet. Apologies po for the delay, and thank you also for waiting.
Okay, good morning, everyone. Thank you for your time today. We will begin with the session. My name is Gwen Magdamit po. I'm the Knowledge Management Officer of the AgriCop Federation. We are a federation of agri-fishery forestry cooperatives whose members po are small-scale family farmers. And these cooperatives have various agro-industrial commodities. We provide services such as support for governance, enterprise development, farm inputs, access to finance, agricultural machinery, and many more through partnerships with government institutions and agribusiness companies. We are a federation that provides capacity building services, supply and marketing, and business development services po. So today's webinar po will be about diversifying farm products through vegetable farming, focusing more on the vegetable production and also benefits and features of the East-West seed varieties. Now, without further ado, allow me to introduce po our guest speaker for today. We have Sir Ronan Lumibao. He graduated with a course on Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Science at Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. And he's currently the Farmers Promotion Supervisor in areas of NCR, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol. So let's give a round of applause po to Sir Ronan from East West Seed Philippines. Okay, good morning sa lahat at bawat isa po sa atin. Magandang umaga po. Good morning po. Yan. So, muli po, ako nga po pala si Ronan Lumibaw, ang kinatawan ng ating kumpanyang East West Seed Company na naka-area po dati ng NCR. Pero by starting ng May 1 ay area na po ako ng Central Luzon and Pangasinan area. Okay? So may ongoing kasi kaming turnover din ngayon. Okay. Yan, para po sa hindi pa nakakakita sa akin, nakakakilala, yan. From Muñoz, Nueva Ecija po. Okay, so present na po natin yung ating screen. Ma'am Gwen, bakit ayaw mag-share? Yes po sir, we'll make you a co-host po. Miss Lynn? Okay po. Okay na po, sir. Okay, ma'am. Thank you. Wait lang po saglit. Tayo po mag-connect.
Sensya na lang po, nagkakaako na sa signal. Kita na po? Yes, sir. Kita na po. Yes po, sir. Okay, so good morning each and everyone. So welcome po sa ating usapang gulayan. At ang pag-usapan po natin ngayon is about the vegetable products ng ating company, features and benefits, then including po yung ating return of investment or possible na cost and return analysis. So kung may mga question po tayo ay pwede po tayong maglagay ng mga question or ma-query natin sa chat box para every cut po ng presentation natin ay pwede po nating sagutin yung inyong pong mga katanungan. Ano po? So welcome po muli at magandang umaga sa ating lahat. So sino na po ba sa inyo yung ating mga farmers dito na nagtatanim na po ng mga vegetables? Marami na po ba? Nakagamit ng ating East-West seed varieties? Okay. Yan. So paki-chat na lang po sa chat box natin kung marami na po, ano po? Para ma-recognize po natin mamaya kung matagasaan po yung ating users na ng ating mga vegetable seeds. Okay? So ito po yung vegetable farming from East-West Seed Company. Ako po si Ronald Lumibaw, ang Farmers Promotion Supervisor. About the East-West Seed Company, so ang East-West Seed Company po ay na-establish noong 1982 sa pamamagitan po ng dalawang tao, si Mr. Simon Groot and si Mr. Benito M. Domingo. So sa kanilang dalawa po nanggaling ang pangalan na East-West. Okay? So si East-West, kaya po siya nabuo dahil isa po si Mr. Simon Groot at si Mr. Benito, ang kanilang mga bansa na pinanggalingan ay nasa eastern part. Si Mr. BMD, isang Pilipino, tayo mga Pilipino ay nasa gawing eastern, kaya nabuo yung salitang east. At si Mr. Dutch national, si Mr. Simon Groot, ay from western part, kaya po nabuo yung salitang west. Then ang pangunahing ibinebenta po ng ating kumpanya ay mga buto, kaya East-West Seed Company. Okay? Tayo po ang kauna-unahang vegetable seed company na naitatag dito sa ating bansa since 1982. So ang ating kumpanya ay na-engage sa development, production, marketing, and distribution of vegetable seeds. Ibig sabihin po, mula po sa research and development, East-West po ang gumagawa niyan hanggang sa marketing o distribution ng vegetable seeds nationwide. Then ang East-West po ay meron ding regional office head na sa Bangkok, Thailand. Okay? Yan po yung pinakasentro ng East-West Seed Company dito sa Southeast Asian. Na kung saan ang ating mission is to provide innovative products and services that will help increase farmers' income and promote the growth and quality of the vegetable farming industry. So ang vision naman po ng ating company to be the best tropical vegetable seed company in the world. Na kung saan ang ating kumpanyang East-West Seed Company
ay makikita na or meron ng mga sister company sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asian tulad po ng Thailand, Indonesia, Vietnam, China, India, Myanmar at Cambodia. Okay? So ang product and technologies ng ating kumpanya ay mga vegetable seeds na hybrid at saka open pollinated na varieties. Then meron din po tayong tinatawag na mga greenhouses. Ito po yung Hortanova and Gilas greenhouse. Then kasama po yung mga accessories na minamarket ng ating company. So meron din po tayong mga plastic mulch, seedling trays, and trellising nets na ginagamit din po natin sa vegetable nursery, katulad po ng seedling tray, yung plastic mulch, before tayo magtanim, naglalagay po tayo niyan. Then trellising net, ito po yung ginagamit natin na pang balag. Then so meron din po tayong sister company na farm ready seedlings, na kung saan seedlings naman na yung ibinibenta ng departamento po na ito. Then ang East West po ay nagkakandak din ng tinatawag na off-season vegetable production training. Pero ngayon po, ang tawag po ngayon niya ay eskwela. So ito ngayon po ay ginagawa via online. So pwede po nating puntahan din yung East West Seed Foundation ng East West na sila pong nagkakandak ng Veggie Eskwela via online. Then, appropriate and proven technologies disseminated through field activities. So meron din po tayong tinatawag ng mga seed coating, seed health, stamping. Yan, pag-usapan po natin yung mga bagay po na yan mamaya-maya. So alamin naman daw po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng hybrid or ng open pollinated na varieties. So una, pag sinabi po nating F1 o hybrid, ito daw po yung first generation cross between two stable parent line. So nanggaling daw po sa dalawang lahi. Katulad halimbawa, line A at saka line B na pinag-cross po natin, kinuha natin yung kanilang magagandang katangian, kaya po tayo nakapag-produce ng F1 o ng hybrid na variety. So sample lang po nito, halimbawa katangian po ni line A ay heat tolerant, meron siyang bacterial wilt susceptible, so which is negative side ng isang halaman, good fruit quality, round, beet soup, so ibig sabihin medyo malambot yung kanyang klase, bunga, halimbawa sa kamatis. So yun po yung mga traits ng line A na i-cross naman natin sa line B. Na kung saan ang traits naman o katangian ni line B ay yung moderate heat tolerant, bacterial wilt resistant, which is good side, magandang katangian, medium fruit quality, plump and firm. So, doon sa dalawang line na yan, line A at line B, kapag gumagawa po tayo ng hybrid na variety, pwede po natin i-select yung mga best characteristics ng bawat line. Kaya po, yung tinatanim natin na F1 o yung hybrid, pag pinag-cross natin yung pinanggalingan niya na line A at ng line B, doon po nasi-select or lumalabas yung magaganda po niyang katangian katulad ng good heat tolerance, bacterial wilt resistant, good fruit quality, high round, at saka firm. Okay? So bakit yung iba tinatanong bakit hindi na pa pwedeng ulitin yung binhi na naggaling sa F1 o yung inani doon sa F1? So ang mangyayari po, pwede naman po siyang itanim yung buto. Ang problema lang po, kapag F2 na yung ginamit po natin, nagsesegregate na po yung kanyang mga magagandang katangian. So bumabalik po yung traits. Halimbawa ni line A na meron siyang bacterial wilt susceptible. So from susceptible siya, pwedeng mamanahin po niya yung magulang niya na pinanggalingan, yung negative side na ang pwedeng lumabas. So ganun po ang nangyayari kapag gumagamit po tayo ng second generation o F2. Then, yung open pollinated varieties naman, ito naman po yung isang selection na ginagawa po natin. So nagmi-maintain lang po tayo ng mga open pollinated varieties na pinagkukuhanan natin ng
seeds na tinatanim natin, siniselect po natin yung magagandang bunga. Ano po? Natuloy-tuloy lang at hindi po siya nanggagaling sa dalawang parental lines o dalawang line. Okay? So, meron din po tayong tinatawag na seed coating. Sa seed coating po natin, andyan po yung film coating, encrusting, at saka ng pelleting. So yung ginagawa po natin kapag film coating, ito yung makikita po natin sa mga vegetable seeds ng East West, naka-coat po sila. So may kasama po yan na mga pesticide. Okay? Encrusting, ginagawa naman po yan, usually sa sibuyas, ganun din sa pelleting. Sa pelleting naman po, pinapalaki natin yung size ng buto. Sa encrusting, pinalalaki din po natin and yung paggamit po kuminsan ng mga drum seeder, mga ganyan, kinukonsider po natin yan. Then para din po sa pag-broadcast natin ng seeds, pag malilit yung buto, mas madali po siyang i-broadcast, hindi po nag-over population. Okay? Lalo sa mga nag-direct sowing. So ano yung film coating mode of action po niya? Kapag nilagay po natin ng buto, dinilig po natin, next step, ano po? Yun po ay nagiging nagre-release na po ng direct na sinisip-sip ng ugat yung mga pesticide na nakalagay dun sa seeds. So nagkakaroon siya ng protection within 7 to 14 days after niyang mag-emerge nung buto. So naiwasan po natin dyan yung pagkakaroon ng sakit na dumping off sa mga seedling stage po natin ng halaman. So mas nakakatipid po tayo doon sa seeds po natin. Ano po? Yung paggamit po natin ng vegetable seeds. Okay? Next po natin, yan. Yung film coating po natin ay nakakategorize po sa color coding. Halimbawa po yung ating kamatis, red color po yan. Yung battle guard, okay? Yung watermelon, tsaka po yung mais. So sa yellow color naman po, yung masili po natin, mga pumpkin o yung squash. Kulay blue naman po yung eggplant, patola, onion, and brassicas. Yung mga brassicas po, ito yung mga leafy vegetable. Then yung sa orange po, ito naman yung cucumber at saka po yung melon. Then bukod pa po dyan, meron din tayong tinatawag na seed health stamping. Na kung saan, sinasabi po natin dito na ang ating mga ibinebentang buto ay walang kasamang sakit o seedborne diseases. So tinetest po muna natin yung buto bago po natin ipack para makasigurado po na walang kasamang sakit yung mga vegetable seeds na ibinebenta po ng ating kumpanya. So ang advantage po niyan, ang dimension po ng seed quality, syempre po, hybridity, purity, yung kanyang magandang germination and vigor, and yung kanyang seed health. Kaya po tayo nakapag-produce po ng healthier seedlings, higher seedling survival, higher population, better yield. Kung minsan kasi yung ibang mga seed company, ay hindi natin nakikita yung mga ganitong dimension, kaya marami pong nagrereklamo din sa ibang seed company kung minsan. So yan po yung mini-maintain na quality ng ating kumpanyang East West. Okay? So sa mga new products naman na na-develop or in-introduce po namin last year, so ito po yung mga yan. Unang-una po, sa tinatawag nating cucumber, andyan po si Legacy F1. So ang tagline po niya, mas pinaganda, mas pinatibay. So ito po ay oriental type na variety po ng cucumber na kung saan, ang selling proposition po natin dito, better fruit quality, first cucumber variety in the market with resistant to downy mildew and Gemini virus. So yan po yung mga advantage ng mga ginagamit ng mga new technology na kung saan
ini-improve na po natin yung mismong crops o yung halaman against sa iba't ibang sakit. Katulad po ng mga fungal disease, sa mga virus. Po. Kaya kung minsan yung iba nagtataka bakit daw po napakamahal nung mga vegetable seeds po na ibinebenta ng stress. So doon pa lang po, makakatipid na po tayo at nakakasiguro po tayo na yung binebenta ho ng ating kumpanya ay may mga kasamang traits or magagandang katangian at quality po. Yun ang binabayaran po natin sa ating kumpanya. Okay? This is a new medium to dark long cucumber which has strong plant vigor and high female plant type. So mataas daw po yung pag-develop ng female flowers. Ano? Na kung saan, ang hinahanap naman po natin is yung female para po magkaroon po siya ng bunga. The fruits have good quality with a nice dark color and uniform shape. Halos pantay-pantay po yung size ng kanyang bunga. The yield of this variety is very promising as well. Okay? At ang advantage pa po nito, ang kanyang variety description, within 38 to 40 days po after nating maitanim yung halaman o yung pipino, pwede na po tayo magsimulang mag-harvest. Okay? Ang kanyang fruit weight per fruit, okay, 280 to 300 grams or 4 pieces po, titimbang ka na ng 1 kilo. Then yung kanyang fruit length, 18 to 20, yung kanyang fruit diameter ay 4 cm hanggang 5 cm. So ito na yung isa, yung kanyang resistance again sa downy mildew and Gemini virus. Then ang next po nating na-introduce na variety last year, ito pong tinatawag nating Sweet Harmony. So mapapasayaw ka sa sarap dahil matamis po ito. Bigger fruit with resistance to downy mildew and Gemini virus. Okay, yan yung mga common po na sakit na iniiwasan po natin kapag tayo po ay nagtatanim ng melon, ganun din sa cucumber. So ang variety description po niya, so 55 to 60 days after transplanting. 2 buwan lang po, pwede na ho tayong magsimulang mag-ani o mag-harvest. So fruit weight, 1.5 to 2 kilos, sakto lang po. Kasi pag masyadong malaki po, mahirap na rin po siyang ibenta. Dahil kung ang per kilo niyan sa market ay 60 to 70, so kasarapan lang po, mga 120 lang po. Minsan ang nagiging presyo niyan to 100 per piece. Pag lumampas po doon, medyo mahirap nang i-market. Ang kanyang fruit shape, high round. Yung kanyang flesh color ay orange. Yung kanyang balat ay netted type. Ang kanyang aroma ay good. Bricks ay 10 to 12, yung tamis po niya. Ang shelf life po niya more than 5 days after harvesting. Okay? So ito po yung kanyang resistance against downy mildew and Gemini virus. So next naman po is yung tinatawag po nating tomato. So ang pangalan po niya ay garnet. So ito naman po ay ang katangian po nito ay nire-recommend po namin na itanim lamang sa mid-elevation na lugar. Okay? Kung sa medyo mababang lugar na po siya, pwede naman siya yung towards nung palamig na klima o yung palamig na panahon ng August, September up to January, February. Okay? So mas malalaki po ang kanyang bunga at ang kanyang maturity po 70 to 80 days. Yung pong sinabi nating days after transplanting po yan. Then ang kanyang fruit size po 80 to 100 grams. So ibig sabihin yung 10 piraso po pwede nang tumbimbang ng 1 kilo. Okay? So fruit shape, high round. Firmness po niya, firm. Ang fruit color po niya pag hinog na siya ay red. Then ang isa pa pong advantage nito ay meron siyang intermediate resistance against bacterial wilt and tomato yellow leaf curl virus. So yun pong pangungulot kung tawagin po natin. Okay? Yung bacterial wilt naman, yan po yung paglanta o pagkalanta ng halaman, ng buong halaman kapag ito po ay nasa flowering to fruiting stage na. Okay? Yan po yung mga common na sakit sa mga taniman po natin o mga tanim nating gulay na umatake. Next is si Jewel. Isa pa rin pong variety po ng
tomato. Ito po ay unique selling proposition po niya. Ina-advise din po namin ito na itanim sa mid-elevation na lugar. Pwede rin naman po siyang itanim sa lowland at month ng October to December. Yung pong medyo malamig din yung klima o yung panahon during that time. So ang variety description po niya, 65 to 75 dot after transplanting po. So ang kanyang fruit size, 80 to 100 grams. Ibig sabihin po hanggang 10 piraso, 12 pieces. Titimbang nga po siya ng 1 kilo. Plum, yung fruit shape po niya. Okay? Firmness po niya, very firm. Fruit color po niya red. Meron po siyang resistance against tomato yellow leaf curl virus and bacterial wilt. Then ito naman pong isang variety po natin na to ay ang pumpkin o kalabasa. Ang pangalan po niya ay Sophia F1. The new small fruited butternut variety with excellent eating quality. Ibig sabihin po, maligat, smooth and sticky, early and high yielding variety. So ang kanyang maturity po, 70 to 75 days, sabihin na natin 2.5 buwan, ay pwede na po tayong mag-harvest o mamitas nung Sophia F1 nating pumpkin. Plant vigor po niya, very strong. Excuse. Ang fruit shape, short peanut, rind color po niya ay black green. Fruit length, okay, yung taas po niya ay 12 to 16 cm. Less than 1 kilo po yung average na timbang ng kada isang pirasong bunga. So sakto po ito pang isang lutuan. At ang kulay naman po ng kanyang flesh ay deep yellow. So meron siyang zucchini leaf curl virus na intermediate resistance sa Sophia F1 po natin. Okay? So any question po ba? Any clarification po sa introduction po ng ating company? At ganun din po sa mga ibang na-present po nating mga varieties ng East West. Bago po tayo mag-proceed sa next presentation po. Meron po ba silang mga tanong? So far, Sir Ronan, wala naman po sa chat box. Maybe you can proceed po with your presentation po. Thank you. Thank you, Mama Gwen. So ito naman po yung mga existing new products introduced in 2016 up to 2019. So unang-una po yan is si Bella F1. Isa rin pong variety po ng pumpkin. Ito po ay a big fruited, all year round big fruited pumpkin with intermediate resistance to squash leaf curl virus. High yielding variety with good eating quality. So maligat din po siya. Ito po ay yung Suprema type. Kung makikita na po natin ito sa market, ito po yung mga usually ini-slice doon sa ating market. Okay? Ang kanyang fruit size, tumitimbang po yan ng 3 to 4 kilos, pero kung minsan po nag-average din yan ng 5 hanggang 8 kilos. Depende po sa location na pinagtatamnan po natin. Kapag ito po ay tinanim sa medyo malamig na lugar, okay? Ang nagiging fruit size po niya o yung kanyang weight ay umaabot po ito ng halos 10 to 12 kilos. Depende po yan sa panahon ng pagtatanim. At ang kanyang fruit shape, flat round, maturity po niya 3 months after transplanting, harvested na po siya. Eating quality, good and sticky. Yung kanyang fruit height ay 11 to 12 cm. Yung kanya pong bilog o yung diameter ay nagre-range po ng 21 to 23 cm. Yung kanyang flesh color po ay orange. Yan. At meron po siyang IR or intermediate resistance sa squash leaf curl virus. Next naman po, isa pa pong variety po ng pumpkin. Ang pangalan naman po niya ay Pia F1. So ang special pumpkin type variety known for its good eating quality, stickiness and sweetness, early and high yielding variety.
So ito po ay nagre-range po yung kanyang timbang, okay? Ng 1 to 5, 1 to 1.5 kilos kada isang piraso. Dumbbell type yung kanyang fruit shape. Ito po ay sa loob lang din po ng 2.5 months, harvested na po siya. Meron po siyang good eating quality. Yung kanyang fruit height po, matangkad po siya dahil butternut type. Yung diameter po niya ay 10 to 13 cm. So maligat po siya, ano ba? At makapal po yung kanyang laman. Orange po yung kanyang flesh color. Then meron din po siyang intermediate resistance sa squash leaf curl virus. And meron din po siyang high resistance sa ibang sakit. Then, ito po yung tinatawag po natin na PIA F1. Okay? Next naman po ay isa pa pong variety po ng melon. So ang pangalan naman po niya ay Melody. The new high-yielding sweet melon with moderate resistance to DM and the Gemini virus, downy mildew and Gemini virus. The fruits are sweet with long shelf life and orange flesh. Medyo pahaba lang po ng konti yung kanyang bunga or parang oblong po kung tawagin po natin. Then ang kanyang weight ay 1.3 to 1.8 kilos pero kung minsan po umabot pa po yan ng 2 kilos. Ang kanyang fruit height ay 15 to 17 cm. Then yung kanyang fruit width ay yung kanyang diameter ay 12 to 13 cm. Netted type po siya. Then flesh thickness 2.3 to 2.5 cm po yung kapal ng kanyang laman. Yung aroma po niya moderate lang at 6.6 po yung kanyang laman sa loob. So around 6 to 7 days after harvesting ang kanyang shelf life. So meron po siyang resistance na intermediate resistance sa Gemini virus at saka downy mildew. Okay? So pagdating naman po sa mga variety po ng yard long bean, fall beans kung tawagin din po ng iba. Okay? So ito po ay year-round production. Pwede po nating itanim saan mang lugar. Dark green variety with intermediate resistance to cowpea mosaic virus. CMV kung tawagin po natin. High yielding, smooth pod and good shelf life. Dahil ito po ay dark green ang kanyang pod color. Okay? Maturity po nito 50 days after po nating isalagay yung buto. Sowing, dust pag tinawag po natin, days after sowing. So within 50 days po, harvestable na po siya. Tuloy-tuloy na po yung pamimitas nito. Then yung kanyang plant vigor, very strong po. Yung kanyang pod length, more than half meter po. 50 cm mahigit hanggang 60 cm. Yung diameter po ng kanyang pods o yung kanyang bunga ay 0.78 hanggang 0.8. Ang pod texture po niya smooth, malambot. Yung kanyang pod color po, dark green. So straight po yung kanyang pods, yung bunga. Fleshiness, moderate fleshy to fleshy. Then ang advantage pa po niya, meron siyang IR2, tinatawag nating cowpea mosaic virus. So yan po ang maganda sa mga variety po natin, may mga kakayahan po sila or may tolerance or may mga resistance na po sila. Okay? Next naman po is yung variety po natin ng yard long bean din na matikas. So ito naman po ang difference lang po nung dalawa, yung kanilang pod color. Mas light green po ito, si matikas. Okay? So the same na po sila halos doon sa ibang katangian na maturity ho niya ay 50 days din po after sowing. Then yung pod length po niya naglalaro po or nagre-range po ng 50 to 60 cm or possible na lumampas pa po sa 60 cm. So smooth po yung kanyang pod texture. Okay? Yung pod po niya straight din po at meron din siyang resistance sa cowpea mosaic virus kung tawagin po natin. Okay? So si Sagana naman po ay isa pong variety po ng French beans or Baguio beans kung tawagin po ng iba. Okay? So si Sagana, a medium round high, a medium
round high yielding variety with very good, very strong plant vigor, smooth pods and good shelf life. Okay? So si sagana po ay pwede po nating itanim sa mid to low elevation na lugar. Okay, yung iba ho akala ho nila pag sinabing Baguio beans, usually po sa Baguio lang itinatanim, which is hindi naman po totoong galing lang po lahat ng Baguio. Ano ba? Mas naging common lang po niya na pangalan ay yung Baguio beans. So ito pong sagana po natin, French beans, ay 45 to 50 days after sowing, nag-harvest na po tayo. Light green po yung kanyang kulay. Ito po yung ginagamit po natin ng pang chop suey at saka po sa pansit. Okay? Then isa pong variety naman ng corn, sweet corn. Ito po yung pang human consumption. Ano ba? So ang grande po sa tagulan. So ito po ay pre-prepared po natin, nire-recommend na itanim during rainy season, especially po sa South Luzon. Nag-start po sila na magtanim ng May to September. So doon po natin mas nire-recommend na itanim si Sweet Supreme. Dahil pang tag-ulan po siya. Then ang kanyang maturity po after sowing po ay 75 to 78 days. After nating mailagay yung buto sa lupa, harvestable na po siya during that days. Okay? Then yung kanyang kernel color, yellow. Yung length po niya ay 18 to 20 cm. Yung kanyang diameter po ay 4.8 to 5.2 cm. Number of rows, ito po yung kanyang binutil, kirela po, ay 16 to 18 kernel rows. At ang advantage pa po nito ay full tip peeling po siya. Ibig sabihin hanggang dulo po ay may butil. Then yung isa pa po dyan, ang advantage pa po nito, kung mapapasin nyo yung balat, kaya po niyang takpan yung butil sa dulo. So ibig sabihin, pag tinanim mo siya ng tag-ulan, ano ba? Hindi po siya madaling pasukin ng tubig o ng insekto, ng uod, at hindi po madaling mapanis dahil sarado po yung kanyang dulo. Ano ba? Yung kanyang husk cover kung tawagin po natin. At syempre po, matamis po siyang variety po ng sweet corn. Okay? Then pagdating naman po sa variety po ng eggplant, so yung eggplant po natin, ang pangalan po ng bago nating variety ay Calixto. Okay, mucho sa dami ng bunga, mucho sa dami ng kita, ano po? Ito po ay new high yielding cluster type eggplant with medium size long purple fruits and very green calyx. Okay? Kung mapapansin po ninyo, berding-berde po yung kanyang pamitasan o yung kanyang tangkay, ano po? Yan po yung ikinukonsider na mga traders po natin, ganun din sa mga farmers at ng mga consumer po natin. So pag nakita po natin na berde po yung tangkay, nakikita po natin na fresh pa rin po yung binibili po nating talong. Okay? In terms of eggplant varieties. Okay? So ang maturity po niya, 2 months after transplanting, pwede na ho tayo mag-start na mamani. Yung kanyang plant vigor po ay very strong. Yung kanyang fruit length ay 23 to 25 cm. Fruit diameter po ay 3 to 3.5. Fruit weight, sabihin na ho natin 10 piraso po, titimbang na tayo ng 1 kilo. Yung kanyang fruit color po, dark violet. Ang calyx color po niya ay green. Then meron din po siyang intermediate resistance sa iba't iba pang sakit katulad po ng tinatawag natin yung mga fungal disease na kuminsan na umaatake sa mga talungan po natin. Okay? Next naman po ay isa pa rin pong variety po ng eggplant. Ang pangalan naman po niya ay Amor F1. Unique selling proposition, the high yielding green and white eggplant with superior eating quality and long shelf life fruits. So kung mapapansin po ninyo, long kwan po siya pero white green naman po yung kanyang kulay. Ito naman po ay prepared po sa western part po ng Batangas, itinatanim sa gawi po ng Kalatagan, Kalaka, yan, Lemery, yan. Sa Tagaytay po, nakakaabot po yung variety po na ito, maging sa Tanawan, sa Lipa, yan. So doon kasi mas prepared naman po nila yung ganitong klase po ng
talong, white, green, long. Okay? Kaya yung iba po, mas preferred naman nila yung bilog, part ng Nueva Ecija po, yan. So depende po sa location, kaya may different variant o varieties po tayo ng mga eggplant, depende po sa location o pangangailangan ng mga consumer at ng mga traders, mga farmers po natin. Then si Amor po, 2 months lang din po after transplanting, harvestable na po siya with a good plant vigor po, fruit length 18 to 20 cm, fruit diameter po 3.5 to 4.5 cm. Yung kanyang fruit color po ay green-white. Titimbang ka lang din ng 10 piraso para magkaroon ka ng 1 kilo. Shelf life po niya around 5 to 6 days after harvest. Calyx po niya, green din. Berding-berde din po yung kanyang tangkay, pamitasan. Then meron din po siyang intermediate resistance against sa bacterial wilt. Okay? So yan po yung katangian ni Amor eggplant. Then dako naman po tayo sa isa pong variety po ng sili. Ito po yung siling tingala, Taiwan type or labuyo type kung tawagin po nung iba. Ito po yung mga controversial na variety po ng sili last year. Okay? Halos 3 years na yata na controversial itong mga to. Na kung saan umaabot po sila ng almost 1,000 to 1,200 per kilo. Kaya po sila naging controversial dahil nababalita pa po sa TV, ganun din po sa radio. Sa mga balita. Okay? So si Superheat, the high yielding hot pepper for rain-fed areas. So yung iba ho na umaasa lang po sa sahod ulan, so nag-develop po ang ating company ng isang variety po ng sili na pwede po nating itanim sa rain-fed areas na kung saan limited lang po yung supply ng tubig. Upright po yung kanyang bunga, tingala, kaya madali po siyang pitasin. So ang maturity po, almost 3 months po, pwede na po tayo magsimulang mag-harvest. Okay? Yung kanyang plant vigor po, very strong. Yung kanyang fruit length ay 7 to 8 cm. Fruit diameter po, 0.8 to 1.2 cm. Wall thickness po niya, thin. Okay? Immatured color po, green. Pag matured color na po ay red. Maanghang po siya. Meron din po siyang bacterial wilt intermediate resistance. Okay? Ideal po siya for rain-fed areas. So ito po, tip lang po sa gusto pong magtanim ng sili. Lalo na kung bago-bago po. Gusto po nating timingan yung high price. Katulad po halimbawa pagdating po ng bare months. Mula po September, October, November at saka po ng December. So babalik lang po kayo kung kailan kayo magtatanim. Gusto nyo pong umani halimbawa ng September. So 3 months bago po mag-September dapat naitanim na po ninyo para nag-i-start na po siyang mag-harvest. Okay? Matatimingan na po ninyo yung papataas po ng presyo. So bakit po tumataas ang presyo kuminsan ng mga sili? Unang-una po, calamity. Pag marami pong na-damage, yung mga nagtatanim po malapit sa mga ilog. Okay? So yan po, nagkakaroon ng pagtaas po ng presyo. Lalong-lalo na po kung namimidya, lalo pong tumataas po ang presyo. Kung maganda po yung feedback na tumataas po yung presyo, kuminsan po mas mataas pa po ito sa presyo po ng mga karne. Okay? Yan. So meron din po tayong variety po ng repolyo. Ito naman po ay intended lang po sa mid to high elevation na lugar na pinapatanim po natin tulad po ng Nueva Vizcaya, Benguet, part po ng Tagaytay, then sa part po ng Visayas, Mindanao, then sa Quezon po, sa Banahaw, yan, sa Laguna, sa gawi po ng Liliw, Mahayhay. So doon po natin nire-recommenda itong variety po natin ng repolyo dahil ito po ay meron din po siyang variety description na 60 dot lang po after transplanting ay pwede na po tayong magsimulang umani. So ang advantage pa po nito, yung kanyang plant vigor po ay very strong. Yung kanyang fruit height ay 10 to 12 cm. Yung kanyang diameter, yung bilog po niya
ay 15 to 17 centimeter. Yung kanyang fruit weight ay 0.75 to 0.95. Yung kanyang external color po ay green. Then meron po siyang internal color na light green. So yung loob po. So meron din po siyang may mga resistance po sa mga sakit. Okay? Then si Highlander, so ganun din po. Ay nire-recommenda po natin ito ano po, sa high elevation area. So mas nakaka-develop po siya ng magagandang tinatawag na cubs nito nung Highlander F1 po natin. At ang kanyang maturity po 58 to 65 days po after transplanting. So harvestable na po siya. Yung kanyang outer color po dark green, inner color po yellow, yung sa pinakaloob po niya. Yung kanyang head shape bullet type. Yung head size po 1.5 to 2 kilos. Kaya po mabigat sa timbang, compact po siya. Yung kanyang height ay 18 to 20 cm at yung kanya pong diameter ay 10 to 12 cm. Okay? So, tandaan po natin ano ba? Ito pong mga to ay nire-recommend po natin sa high elevation na lugar. Okay? So, any question po? Clarification? Bago pa rin po tayo dumako sa iba't iba pang mga products para po masagot po natin yung ating mga katanungan. Meron po Ma'am ba Gwen? silang tanong? We have one question po here sa chat box from Gisak po. Available po ba ito sa mga farm stations sa Sorsogon? Opo, available na po sa mga farm station, sa mga branches po ni Bicol sa Region 5. Ano ba? Depende po kung halimbawa tulad ng mga pang-highland at hindi naman po pang-highland yung taniman nila sa lugar, so possible po na wala. Pero karamihan po niyan or lahat po halos ng product ng East West ay available po kay Bicol JL o sa farm station sa area po nila. So may mga kasama din po tayo dyan na naka-area sa Region 5. May 3 po tayong farmers promotion representative po dyan para pag kailangan nyo po ng mga assistance, pwede naman po. Any more question, Ma'am Gwen? Meron pa po bang mga tanong? You may type them po sa chat box or you may also unmute yourself and ask po your questions. Sir Ronan, available din po ba ito sa mga consumers po mismo? Sa mga Available sa mga gusto po consumers? Apo, sa online po ba available din po ito or sa mga farm stations lang po siya available? Yun po, yung mga variety po natin na yan ay available po sa mga agricultural supply. Si farm station ay categorized po niyan, ay farm supply po siya or agricultural supply sa inyong different municipality. Yan po yung mga nagbebenta po ng mga vegetable seeds, fertilizer, ayan, mga pesticide. So available po yan pag mga seeds po natin. Kasi kung po yan package na po yan. Pag binibili ng farmers yan, pag bumili ka ng seeds, dapat bibili ka ng fertilizer, bibili ka na ng pesticide. Kaya po pinagsasama-sama na po nila yan sa mga agricultural supply, kaya available po yan mga yan. Then kahit po sa online, Lazada, ano po, available din po yung ating mga products. Okay? Okay po, Any sir. more Thank you question po. po? Meron pa po bang mga tanong? Okay, Sir Ronan, there's no questions so far. You may proceed po with the presentation. Thank you, Ma'am Gwen. Okay, let's proceed. So other Sir? products po. Yes po. Sir, apologies. Meron pong nag-follow up lang po. Okay. We have a question po from Brian Timog-Timog. Sir, can we provide data from your topic? Because they have unstable internet connection po from SOEMCO. Yung presentation po. Ma'am Gwen, paano kaya? Di ba may naman siya? Naka-record naman siya. Opo, we can send the recording po soon. Yan, or para ako kung na lang po. mahirapan po sila. Opo. And then, we also have another question from GSAC. Meron po ba kayong mga demo farm sa Sorsogon po? Okay.
Thank you for maganda sa inyo pong mga katanungan. Ano po? Ang stress po ay merong tinatawag na focus crop demo, lalo na po itong mga bagong variety na pinakilala ko po sa inyo kanina. Depende po sa location, tulad po ng Region 5, may tatlo tayong Farmers Promotion Representative na umiikot po dyan sa mga agricultural supply. At ganoon din po sa mga farmers level, umiikot po sila to conduct din po nung demo, single products lang. Pero ngayon kasi, more on single products lang po yung demo natin. Then nagkakandak din po sila ng katulad ng mga briefing na ginagawa po natin ngayon sa mga barabarangay po na allowed po yung mass gathering. Nagmi-minimum lang or maximum po sila ng 10 farmers per event. So depende po sa location. Maluwag po yung IATF o yung quarantine protocol po nila doon. So meron po, nagkakandak po tayo ng mga demo trials nationwide. Okay. Meron pa po ba silang mga follow-up questions, other questions po? Hello ma'am, good morning po. Good morning po. From GSAP po, nagtanong po kasi yung farmers namin dito kung meron po ba case sa pag-aaral nyo na ang specific disease ay nagiging mas virulent resistance. Pag continuous po yung yung pagtanim ng plant. Ulit-ulit po yung tanim. Hindi, kasi wala. Okay na ma'am, pwede ko na sagutin? Okay na po, sir. Sige po, Okay. sir. Yes, yes sir. Thank you sa question po. Ano po? So kung tuloy-tuloy po yung pagtatanim po natin, sir, may possibility po na yung pag-develop po ng sakit katulad po ng mga viral disease, lalo na kung ang mga insekto po ay hindi po masyadong napupuksa na nagdadala kumisan po ng mga virus. So possible po na kahit po maganda yung katangian, sa tagal din po ng paggamit natin o pagtatanim natin ng variety, kasi po nung dinedevelop halimbawa natin yung isang variety, ay ganitong panahon, ganitong sistema ng panahon pa po natin, climate, kumisan po ay nagbabago na yan dahil din sa climate change. Kaya yung mga dati nilang katangian na matitibay halimbawa sa mga sakit ay kumisan po ay nagkakaroon na po ng development ng mga panibagong virus, kaya po mas tinatamaan na po sila or nagkakaroon din po ng iba't ibang bagong variant ng mga viruses na tinatawag po natin. At ngayon po may mga bago na namang mga sakit na nakikita yung ating mga plant pathologists. Kaya kung minsan po tinitingnan na po nila kung anong klase na po ng sakit yung umaatake. Doon sa isang certain variety na itinatanim po natin, baka ibang variant na rin po yon ng sakit na umaatake. Pero may possibility po na sa tagal natin ginagamit ay mag-develop po ng panibagong sakit o ng mga virus po. Okay po, thank you, sir. Okay? Any more question po? Okay, meron pa po bang mga tanong? So far, Sir Ronan, wala na po sa chat box. Maybe you can proceed po with your presentation. Thank you, Ma'am Gwen. Okay, let's proceed po. Ito naman po yung mga other products po natin. So, ang kamatis po natin na Diamante Max F1. So, maximum yield po niya, maximum profit po siya. Ito po yung kamatis na tumitimbang ng 2 to 4 kilos po per plant ang kanyang naibibigay na bunga. At ang kanyang maturity po, 60 to 65 days after transplanting. Then yung kanyang fruit size ay 50 to 70 cm. So high round po, bilog po yung kanyang bunga. Very firm po. Kumisan maabot pa po ng 14 to 21 days. Marketable pa rin po yung kanyang bunga. Fresh pa rin po. At pwede pa po nating iluto dahil matigas yung kanyang bunga, matagal po ang kanyang shelf life. At ang advantage pa po nito, matibay or meron siyang intermediate resistance to bacterial wilt and tomato yellow leaf curl
virus. Ito na po yung common na kamatis na nabibili na po natin na kinakain po natin sa hapagkainan. Ano po? Si Diamante Max F1. Okay? So ito po si Red Hat. Ito po yung sinundan naman po ni Superheat. Ano po? So si Red Hat po, ang kanyang maturity po ay 70 to 75 days. Plant vigor po niya, very strong. Yung kanyang fruit length ay 7 to 9 centimeter. Ang kanyang immatured color, green po. At pag mature na po ay red. Pungency po, manghang po siya. Upright din po yung kanyang bunga. Kaya madali po siyang pitasin. So kasama po ito sa mga sikat taon-taon. Ano po? Yung mga sili po nating variety na ito. Dahil ito po yung mga farmer's choice na tinatanim na po nila. Lalong-lalo na po sa Bicol region. Okay? So si Django Dos naman po ay isang variety po ng siling panigang. Ano po? Ito po yung ginagamit nating pang dynamite. Noong saan ang kanyang maturity po 65 to 70 days after transplanting. Nag-harvest na po tayo. Yung kanyang plant color po ay plant vigor po strong. Yung kanyang fruit length ay 16 to 22 centimeter. Yung kanyang diameter ay 15 to 16 1.5 to 1.6 centimeter. Okay? Yung kanyang immatured color po ay light green. So ito po yung hina-harvest po natin pang siling panigang. Pag pinahinog po natin, nagiging pula din po siya. So katamtaman lang po yung anghang. Kaya maganda po siya sa dynamite. Kung tawagin po natin, pang sisig, pwede din po. Resistance against sa tinatawag nating bacterial wilt. Okay? And the cowpea mosaic virus. So matibay po siya or mayroon siyang intermediate resistance. Okay? So si Django, ito rin po yung isang variety rin po natin ng panigang na kung saan. So mas maaga naman po siyang i-harvest, 40 to 45 days. After transplanting, hina-harvest na po natin yan. At ang advantage pa po nito, maliit pa lang po siya, within 40 to 45 days, nag-harvest na tayo. Yung kanyang bunga po, kuminsan ay sumasayad pa sa lupa dahil maliit lang po yung kanyang halaman pero hitik po sa pamumunga na binibigay po niya. Okay? So meron din po siyang resistance against bacterial wilt kung tawagin po natin. Then ito naman pong variety po natin ng mais. Ang pangalan naman po niya ay sweet pearl. So ang puting sweet corn, meron po siyang tinatawag na sweet corn genes o sweetness gene kung tawagin po natin, na kung saan malambot yung kanyang binutil, ano ba? Yung kanyang kernel po ay napakatamis. Okay? So ito po yung variety po natin ng kung tawagin po nila ay puting sweet corn. Ang pangalan po niya ay sweet pearl. So ito po, 60 to 65 days po after sowing, harvestable na po siya. Kernel color po, white. So mga 5 piraso po, titimbang ka na ng 1 kilo. Yung kanyang cab length ay 16 to 18 centimeter. Yung diameter ay 4 to 5 centimeter. Very good husk cover po. Mapapansin nyo hanggang dulo ay natatakpan yung butil. At ang dulo hanggang dulo po ay meron po siyang binutil. Kaya halos class A po yung na-harvest po natin dito. Yung kanyang eating quality po ay excellent dahil matamis po siyang variety ng mais. Compare po sa native na kinakain po natin. Okay? So bukod pa po doon sa sweet pearl, meron din po tayong purple sweet. Ito po yung matamis na mais at masustansya. Okay? So dahil po sa kanyang kernel na kulay purple. Okay? So ito po ay hybrid waxy corn bicolor variety that can be grown all year round. So malalaki po yung cobs. Okay? Sweet, matamis din po siya dahil may sweetness gene. At maligat yung kanyang kernel. Ano po? Pwede rin po itong panggisang mais. Pwede po siya. Ito naman po ay 64 to 67 days. After sowing ay mag-harvest na po tayo. Ang kanyang vigor po ay moderate lang. Then kanyang color po, yung kanyang kernel color ay bicolor with purple. Ang purple po niya ay nag-range po ng 20 to 30%. Yung kanyang puti po ay 70% usually.
Then ang kainaman pa po nito hanggang dulo ay meron po siyang kernel. Maganda rin po yung kanyang husk cover. Okay? Kung mapupunta po kayo or nagagawin na po kayo ng papuntang Benguet, ito na po yung nabibili nating common doon sa Bantog area. Sa gawing Asingan area, Santa Maria area ng Pangasinan. Okay? So yan po si Purple Sweet. Okay? So kung wala po tayong katanungan ay tutuloy po natin dito sa cost and return analysis ng mga different varieties po natin. Okay? Sir So, Ronan. yes ma'am. Okay, we have a question po sa Sige po. Facebook. We si Joaquim po. Joaquim Lasco, tinatanong po niya if meron pong varieties na available in Caraga region po from Soemco. Caraga. Meron po. I-kuan po natin na pwede po tayong mag-login or puntahan po natin yung website po ng company ng East West Seed para ma-check po natin kung sino po yung malapit doon sa area na Farmers Promotion Supervisor at saka po ng representative. Sa Facebook page po ng East West, pinopost po namin kung sino po yung mga assignee doon pa sa lugar po na yon. Okay po, sir. Thank you po. Yan. Then, dako po tayo sa cost and return analysis po ng different varieties. So, sa isang hektarya daw po ng ampalaya, ang labor cost mo ay pwede kang gumastos ng 44,800. Okay? Doon naman po sa material cost, so pwede kang gumastos ng 126,000 or total production cost na 171,000. Okay? So pag sinabi po nating labor cost, yung pong harrowing, bed making, plastic mulching, seedling management, irrigation, harvesting, spraying, weeding, harvesting, So nandyan po yung composition po ng labor cost. Okay? Pagdating naman sa material cost, kasama na po yung seeds, plastic mulch, fertilizer, mga pesticide na binili po natin, foliar, mga kawayan, mga alambre, okay? Mga fuel, yan. So yan po yung composition po ng material cost. So ang total production cost po natin sa isang hektarya ay 171,120. So ang cost and return analysis po natin sa isang hektarya ng ampalaya, sabihin na po natin umarbest po tayo ng isang hektarya, nagtanim po tayo ng 4,500 na puno kada isang hektarya. Ang yield po natin 6 kilos. Okay? Kada isang puno, multiply po natin yung 4,500 by 6 pesos. Ang total 6 kilos, ang total yield po natin ay 27,000 kilos. Okay? So sa kada isang hektarya, at ang price na napagbentahan natin, halimbawa sa farm gate price ay 15 pesos, nag-gross ka ng 405,000. Kung sa 25 pesos naman ang naging tawag nating farm gate price, so meron ka namang gross sales na 675,000. At kung high price, sabihin na natin, 35 pesos per kilo sa farm gate. So nagkaroon ka ng gross na 945,000. So ibabawas mo natin yung production cost na 171,120. Pwede kang kumita kung mababa po yung presyo at 15 pesos per kilo ng net na 233,000. At kung halimbawa naman ay average price na 25 pesos sa farm gate price, kalahating milyon ang pwede po ninyong kitain. At kapag mataas na presyo na 35 pesos, pwede ka namang kumita ng 700,000 plus. Okay? Ito po ay mga mabababang presyo pa lang na kinonsider po natin. Pero kung minsan po C60, 100, 120 po ang naging farm gate price. Pag kinuha ng traders mismo sa farmers field. Okay? So doon po natin i-multiply
yung production po natin in terms of kilograms at depende po sa pricing. Okay? So, ang ROI po natin, ano ba? Return of investment po natin 137% kapag 15 pesos lang. At kapag average price 294%, okay? At 452% naman po kapag mataas ang presyo sa loob po ng 7 to 8 months na pagtatanim po natin ng ampalaya. Okay? So sabihin na po natin 7 months. So meron kang 100,000 per month. Ano po? Pwede mong kitain kung nabenta mo siya ng 35 pesos. Okay? So doon po natin i-divide yung ating kinikita. Pagdating naman po sa kamatis, sa tomato, ano ba? So sa labor cost po ng kamatis, 105,000 ang pwede po nating gastusin. Tulad po ng sinabi natin kanina, na mga composition po ng labor cost, ano ba? Na gumamit po tayo ng mga tao. Sa production po, ito naman po yung mga materials, mga ginamit ng tao, ginamit po natin, mga binili po natin. So meron kang 134,000 na production cost doon sa materials. Okay? At ang total production cost mo sa isang hektarya ng kamatis, almost 240,000 per hectare. Okay? So, titingnan po natin yung kada percentage, ano po, kung ano ba yung percentage ng bawat materials na binibili po natin. Okay? So, ang cost and return po niya, kung halimbawa po, 2 kilo ang hinarvest po natin kada puno, sa isang hektarya po, nag-average po ng 20,000 plants per hectare. Multiply by 2 kilos, 40,000 or 40 tons ang pwede po nating i-harvest per hectare. At selling price or farm gate price na 10, 15 pesos at saka ng 25 pesos. Kung sa 10 piso lang po nabili yung presyo ng kamatis po natin, katulad po ngayon, bagsak po ang presyo po ng kamatis, nagre-range lang po ng 6 to 12 pesos, depende po sa location, pwede kang makapagbenta ng 10 pesos po at 400,000 pesos po ang pwede mong maging gross. Kung 15 pesos po, 600,000, at kung 25 pesos naman po, farm gate price ay 1,000,000 ang pwede mong kitain gross sa isang hektarya. Ibawas po natin yung ating production cost na 240,000, sabihin na po natin. Okay? Ang net income po natin sa 10 pesos lang, ano, meron ka pang 160,000 pesos na kita or 67% return of investment. Okay? Kung halimbawa naman 15 pesos, net income po natin ay 360,000 pesos. Ang ating ROI ay 150%. At kapag nag 25 pesos naman po ang farm gate, pwede kang kumita ng 760,000 or 316% return of investment. Ito po ay sa loob po ng 4 to 5 months. Okay? So 4 hanggang 5 buwan na pagtatanim po natin ng kamatis. Okay? So ang break-even price kung titingnan po natin, dapat po wag bababa sa 6 pesos. Pag nag 6 pesos po, break-even lang po yung possible na mangyari sa atin yan. Okay? So, kung po, tuloy po tayo, no? So, doon naman po sa isang hektarya po ng eggplant, Morena varieties, ano? Usually, pwede naman dito yung Fortuner, pwede rin po siya. Calixto, okay, pwede po natin consider din dito. Ang cost and return analysis po ng isang eggplant, so ang labor cost po ay 72,600. Ang kanyang material cost, 103,000. Ang total production cost po ng isang hektaryang talong ay 176,000. Ang pwede po nating gastusin. Ang cost and return analysis po natin dito, per hectare po, meron tayong 18,000 plants. Yung isang puno namumunga ng 2 kilo. 18,000 multiply by 2 kilos. So meron kang 36,000 o 36 tons. Okay? Per
hektar na yield. Selling price at 5 pesos, 15 pesos, and 25 pesos. So ito po, mapapansin po ninyo, ano, napakababa po ng mga presyong kinukonsider po natin. Pero yung iba po, actual niyan, kuminsan po umabot pa po ng 60, 80, 90 per kilo sa mga farm gate price po nila. Okay? So, ang gross income po, kapag 5 pesos, 180,000, pwede ka lang kumita ng 4,000 or 2% return of investment. Kapag 15 pesos po, may gross income ka na kalahating million may get or 540,000. Less yung kanyang production cost, meron kang net na 364,000. Okay? So, or 207% return of investment. Then kapag 25 pesos per kilo, farm gate price, mag-gross ka ng 900,000. Less yung production cost na 176. Ang inyong net income ay 724,000 or 412% return of investment. Sa loob po ito ng 10 to 12 months. Sabi na po nating isang taon na life cycle sa talong po nating itinatanim. Ang talong po kasi matagal po siyang pagkakitaan. Okay? So yan po yung eggplant po natin. So pagdating naman po sa mga sili, ito po yung siling pangsigang. So labor cost po ay 74,600. Yung kanyang material cost ay 137,000. Ang kanyang total production cost ay 212,000. Ang ating cost and return analysis, okay? Sa isang hektarya po, 20,000 plants, tumitimbang na 1.5 kilos. Kada isang puno, yung kanyang binubunga, meron siyang kayang ibunga na 1.5 kilos. Ang total yield, multiply by 20,000 na plants, so 30,000 or 30 tons per hectare ang kanyang production. Selling price po natin at 10, 20, and 25 pesos. Pero ang panigang po minsan, maabot pa po yan ng 600 last time. Ano ba? Ang gross income po natin sa low price, 300,000 less production cost. Net income na 87,000 or 41% return of investment. At 20 pesos, 600,000 yung gross sales. Production cost na 212,000, net income na 387,000 or 183% return of investment. At 25 pesos farm gate price, gross sales na 750,000, then production cost na 212,000 or net income naman na 537,000 at 254% na tinatawag nating return of investment. Ito po ay sa loob naman ng 8 to 10 months na crop cycle nung sili nating pang sigang. Okay? Pagdating naman sa mga Taiwan, ay ito naman po yung tinatawag nating mga siling tingala. Yung tinatawag nating siling tingala o yung Taiwan type o yung Labuyo type kung tawagin po natin. So ang production cost po natin sa labor, 74,600. Sa ating material cost, 134,900. Ang total production cost po ay 209,000. Ang cost and return analysis po natin dito at 20,000 plants din po per hectare. Ang yield per plant po ay 1.5 kilos. So 30,000 kilos po per hectare. At selling price po na mababa, 15, 30 at saka 50 pesos. Okay? So pag 15 pesos farm gate price, meron kang gross income na 450,000, net income na 265,000 or 144%. Okay? At 30 pesos naman na farm gate price, so meron kang gross income na 900,000, less production cost na 184,000,
at ang net income po ay 715,000 or 389% production cost. Tawag dito, return of investment, sorry. Then pagdating po ng 50 pesos farm gate price, makapagbebenta ka ng 1.5 million less production cost na 184. At ang net income mo 1.3 million or 715%. Ano po? Ang selling price po ng sili, kuminsan po umaabot po ng 350 pesos per kilo. Ito po ay sa loob lang din po ng 8 to 10 months. Okay? Yan. So, pagdating naman po sa kalabasa o sa pumpkin, ito po yung mga big fruited po natin. So, ang production cost po natin sa labor, 21,200. Doon naman po sa tinatawag nating material cost, 49,000. Ang total production per hectare po ay 70,000 po sa isang hektaryang kalabasa o pumpkin kung tawagin po natin. Mas mababa po siya. Mas tipid po sa pumpkin. Okay? Ang analysis po natin dito, per hectare po, 2,500 plants. Yield po, sabihin na natin 2 piraso lang ang pabubungahin natin at 6 kilos per plant or per fruit. So mayroon kang 30,000 kilos per hectare na yield. At farm gate price na 5, 10, and 12 pesos, ang pwede maging gross mo kapag 5 pesos po, 150,000, less yung production cost na 70,000, meron kang net income na 79,000 or 113%. Then pagdating naman sa 10 pesos po, farm gate price, so 300,000 yung gross income mo, less yung production cost na 70,000, then nagne-net ka ng 29,000 or 327%. Pagdating naman at 12 pesos po na farm gate price, sales mo na 360,000 less production cost na 70,000, net income mo na 289,000 or 412% return of investment at 4 months production. Okay? So yan po yung mga possible na kitain po natin sa pagtatanim po ng gulay. Okay? So pagdating naman po sa watermelon, ito po yung stripe o yung sweet 16 variety po natin. Ang total labor cost po ay 26,000. Ang material cost ay 73,000. Ang total production cost po kada isang hektarya po ng watermelon ay 100,000. Okay? Ang cost and return analysis po natin dito, kung nabenta po halimbawa, okay, yung isang hektarya po, ang populasyon po niya ay 6,000 plants. Ang yield per plant po ay 5 kilos. Pero ito medyo mababa po ito. Ano po? Ang total yield per hectare po ay 30,000 kilos. Ang selling price, 8 pesos po per kilo. 10 tsaka 12 pesos po farm gate price. Kung napagbentahan po natin at 8 pesos, meron tayong gross income na 240,000, production cost na 99,000, net income po na 140,000, 140% return of investment. Pagdating naman po sa 10 pesos na farm gate, meron kang 300,000 na gross, less production na 99,000, 200,000 po na net income or 200% return of investment. Pagdating naman po sa 12 pesos, meron kang gross na 360,000, less yung kanyang production cost na 99,000, meron kang net income na 260,000 or 260% return of investment. Ito po ay sa loob po ng 3 months. 3 buwan na pagtatanim po natin ng watermelon. Okay? So meron po ba tayong mga katanungan? Sir Ronan, we have Yes a po. question po sa chat box from Sige po. Hamtic MPC. Meron Yes po po. bang variety ng corn for forages purposes?
For Forages po. wala po. Ang variety lang po natin ng mais ay yung pang-human consumption, yung pong puti at saka po yung sweet corn. Okay po, sir. Are there any questions? You may type them in the chat box, or you may also unmute yourself and ask a question. We have a question from Cesar Belanga. Is it possible for commercial vegetable production to use organic pesticides? Pakakon man ng question. The question is it possible for commercial vegetables production to use organic pesticides? Pwede naman po tayong gumamit ng technology using tag dito yung organically grown na vegetable. So pwede po tayong mag-research ng mga pesticide o kaya po ng iba't ibang pamamaraan ng pag-produce ng vegetable through organic production. Okay Okay po. po? Yan. Sige po. Are there any questions? He says that organic fertilizer is okay, but not insecticide. Further, ma'am, yung sa question po? From his experience daw po, he has a farm, but organic pesticides are not effective. Organic pesticide. Baka po depende po sa pinupuksa o yung ini-eliminate nating peste. Kasi may mga ginagamit po tayong organic pesticide tulad po ng mga sili, yung mga bawang, neem tree, ano ba? Para po sa mga insekto. Yun po yung nagagamit na po na organically. Okay po. Does that answer the question? We also have a question po ulit sa Sige po. Facebook. Sige po. From Joaquim Lasco from Soemco. He says that I'm assuming these varieties are all GMOs po. Is there any issues on human health if these are consumed? Okay. Thank you, ma'am, for clarification po. So ang East West Seed Company, first of all po, ay hindi po kami engaged sa pag-develop po ng genetically modified organism na mga products. Ano po? So wala pa po yan sa mga development po ng ating company. And ina-assure po namin sa inyo na yung ating mga product ay hindi po siya GMO. For human consumption po yan. Ano po? Pero may mga ibang seed company na po na ongoing or may mga ginagawa na po sila na GMO. Pero yan po ay tinututulan po ng ibang organization. Ano po? Na against po dyan sa GMO. Pero meron na po tayong mga kinakain, ma'am. Tulad po ng mga pinapakain natin sa mga feeds. Sa mga livestock na mga feeds. Ano po? Yan po ay mga GMO na po. Yung mga mais na pinoproduce po nila ay under na po yan ng GMO technology or genetically modified organism. Any more one po? Or nasagot po natin yung katanungan ni ma'am? Okay, meron pa po ba tayong mga tanong? Before we proceed with the next presentation. Hello? Yes po.
May tanong po rito from Isaac. Yes po. May tanong po kasi ng farmers namin kung ano daw po yung gamot sa bacterial wilt. Okay. Paano maiwasan? So, sasagutin po natin yung katanungan. Ano po? Yung pong sa bacterial wilt po, pwede po tayong gumamit ng tolerance or mayroong intermediate resistance against sa bacterial wilt na tulad po ng mga diniscuss po natin kanina na mga variety. So pwede po yung kahit may sakit po yung lupa natin na may tolerance naman yung mga variety natin, pwede po tayong magtanim nun. Then ang isa pa pong pamamaraan para po maiwasan natin yung bacterial wilt kasi lumalabas po yan kapag ito po ay nasa flowering to fruiting stage na yung ating mga tanim. So wala tayong habol doon kung di natin kakilala yung variety na itinanim natin. So ang lang po natin dyan, kung halimbawa sa susunod na taniman at na-encounter po natin yung bacterial wilt, pwede po natin siyang, kung lowland po siya at pwede po siyang tamnan ng palay, flooding ang tawag po natin dyan, or lulunurin po natin yung bakterya para mawalan po siya ng oxygen. Yun po yung isa na pwede po nating gawin kung lowland yung taniman po natin ng gulay na pwede nating tamnan ng alternate na palay. Then kung gusto naman po natin ay yung furrow irrigation po kasi, kung halimbawa medyo yung unang dadaanan po ng tubig, kapag doon ka pinadaan yung tubig papunta sa ibang healthy plants, possible po na madala lang din po yung mga bakterya na nandun sa lupa. Okay? So paiwasan po natin yung furrow irrigation kung tawagin po natin. Okay? Lalo kung ang sakit ay nandun lang sa dadaanan po ng tubig kung tawagin po natin. Iwasan po natin yung furrow irrigation. Okay po? Okay po. Does it answer the question, sir? Thank you, sir. Okay po. So thank you po for all of your questions. If there's no follow-up questions or additional questions, Sir Ronan, you can proceed po with your presentation. Thank you, ma'am. So lastly na lang dito sa ating presentation, dahil active naman na karamihan, sa social media at ganun din sa tinatawag nating sa through internet. So ito po yung mga insight lang o mga additional na info. Okay? So kung may mga question po tayo halimbawa sa plant diseases, okay? Mga insect pests, so pwede po nating puntahan yung website ng company na Plant Doctor Online. So ito po yung sa Istwesseed. Kung nakikita po ba, ma'am? Yes po, sir. Yan. It's loading. Ayan po. So yan po ay libre. Ano po? Click mo lang. Importante po dyan, may internet connection po tayo. So pag napuntahan po natin yung website na www.plantdoctor.istwesseed.com Plant Doctor Online, ito po. Kung halimbawa po gusto ho nating makita or i-diagnose yung sakit ng halaman po natin, halimbawa po yung kamatis, click lang po natin yung tomato. Ano po? So pag click po natin yan, lalabas po yung crops na kamatis o yung halaman po mismo na part. Plant ng mga halaman. Andyan po yung dahon, buong halaman, roots, fruit, at saka yung stem. So halimbawa gusto nating makita dahil may leaf spot yung ating dahon ng kamatis. Yan. So lalabas po yung mga sakit sa kamatis. Okay? So possible po yung dahon niya, ayan, sa leaf, ano po? Ito po yung mga leaf mold, black leaf mold. Yan. Cucumber mosaic. So umatake din po yan sa kamatis. Powdery mildew. Yan. Target spot. Late blight. Early blight. Yan. So pag nakita natin yung early blight, parang B-shape kung tawagin po natin. Yan. So ngayon, i-click po natin yan.
So kung nakita na natin yung sakit na nandun sa ating taniman, early blight, so da-diagnose na po natin ano ba yung characteristics o symptoms ng sakit po na yan. Okay? So hanapin lang po natin dyan, ano ba naman yung management and control. Okay? So nandyan po. Use pathogen-free seeds and seedlings, yun ang sinasabi po natin dyan. Pwede po nating i-remove yung mga affected na dahon, pruning, pwede po. Then, kung talagang wala po tayong iba pang gagawin, pwede po tayong mag-apply ng mga pesticide. So late na lang po or last na lang po yung remedy natin na pag-apply po ng mga fungicide. Okay? So pwede po natin gawin yung ibang pamamaraan, ano ba? Na maiwasan po natin yung paggamit po ng chemicals o ng pesticide. Okay? So nakuha po ba yung website ng Stress sa Plant Doctor Online? Sa lahat? Klaro po, Ma'am Gwen? Kuha po Yes, nila? meron po ba silang gustong Question. i-clarify or questions regarding the website? We can send the Accessible. link here in the chat box as well para ma-access po nila yung website. Yan lang Ma'am Gwen yung kanya, yung plantdoctor.stressseed. Okay po, sir. Okay? Additional pa po. Plant Doctor. Ito pong isa ma'am, yung Grow How. Yan. Para naman po sa technical knowledge, ano po? Napin ko lang po yung kanya rito. So pwede nyo pong i-like ang ating page po ng Stress. Facebook page. So ito rin po yung isa na site na pwede po nating pasyalan. Ano ba? Sa technical na knowledge naman po. Okay? So ang website po niya, ito po, pwede po yung ktstressseed.com. Okay? Yan, makikita po natin yung mga kuha natin dyan. Okay, mga kuha din po dyan, mga additional na info. Hanapin ko lang po yung isa pang site nila. Grow How. Okay, para po ito sa mga ko naman po, yung about sa planting distance. Yan, yung mga fertilization na application. Yan, pwede po natin puntahan yung kaninang pinapakita ko din po sa inyo. Itong Grow How at stressseed.com. Yan. So gabay po sa pagtatanim. Halimbawa po,
Solanaceous crops. So andyan po yung pag sinabi nating solanaceous, kamatis, sile, ano po? Talong. So mayroon pa po dito Tagalog version, ano po? So i-click lang po natin yung kamatis halimbawa. So lalabas po yung gabay sa pagtatanim po ng kamatis. Yan, so nandyan po yung paggamit ng mulch, pagpupunla, pagbabalag, yan. Kumpleto po yan. So planting distance halimbawa ng kamatis, yan. 0.5 cm. Ganun din yung bed kung anong size. Yan. So nandyan po. Kung ano po yung mga procedure, step by step. Yung pong paglalagay po ng fertilizer, yung cultural management sa mga sakit. So may mga nandyan din po yan. Okay. Mode of action po ng mga pesticide na ginagamit po natin. Yan. Okay. Accessible po ba? Kikita po ba natin, ma'am, sir? Yes po, Sir Ronan. Na-send ko na rin po yung link sa kanila. Okay. So, Yes, sir. yan. So kung gusto naman po natin ng mga actual na interview ng mga testimonial ng mga farmers po natin o kaya po ng mga field force ng East-West, pwede rin po natin sa YouTube, si Sir Mike the Vegeman, ano po? Available po yan. Sa YouTube, makikita po natin kung ano po yung mga dinidiscuss ni Mr. Vegeman, Sir Mike the Vegeman sa kanyang Facebook, sa kanyang YouTube channel. Okay? So kung may mga question pa po kayo, ito po yung aking contact number. Yan. So pwede niyo po akong tawagan or text diyan sa aking contact number for more details. Ano po? Or pwede rin po kayo mag-pa-assist sa ating mga customer sa ating customer service sa head office na sa pangunguna po ni Geneva Monsarate. Okay, pwede po nating i-save yung ating contact details. So kung no more question po, ay ito na po yung end ng aking presentation. Muli po ay nagpapasalamat ang ating kumpanya na binigyan niyo po ng time or ang pagkakataon para i-present, ipakilala po yung ating mga product from East-West Seed Company. Okay, muli po maraming salamat and kung may katanungan, Ma'am Gwen, so welcome pa naman po na pwede po nating sagutin. Habang Okay libre po. po yung pagtatanong. Okay po, Sir Ronan. Thank you po for that presentation. I guess we could still have a few more questions Sige lang po. if meron pa po sila. You can type them in the chat box. You can also comment them sa Facebook. And if once this session ends, you could also contact Sir Ronan. Ito po yung phone number po niya kung meron pa po silang gustong itanong sa kanila. Are there any questions? Excuse Ma'am Gwen. Yes po, sir. Ma'am, pwede ba akong pasend ako sa email nung attendees natin last meeting at saka po yung ngayon? Yes po, sir. Para I can po share with you maiwalang- the registration Apo. list. Okay po. Sige ma'am, para po ma-summarize po namin, then may ilagay lang din po namin sa details ng namin. Contact details din ng company. Okay po, sir. So, are accomplishment. there any questions from the participants? So, it looks like we've covered all our questions. Hamtec MPC would like to thank AgriCoop and Sir Ronan of East-West Seed Philippines for Thank you, ma'am. conducting this webinar session. Thank you also for attending. Sir Ronan, is there anything else you would like to cover? Yun lang ma'am, wala na po. Okay, so I will be sharing my screen lang po, sir, Thank you ma'am. to extend our appreciation to our guest speaker for today. Sir, pwedeng paki-alis po nung isang screen nila. Sandali po. Sige Kunin po. ko lang.
Okay na po, ma'am. Okay. Yes po. So, I'll be sharing my screen. Okay, so on behalf of the AgriCop Federation, we would like to extend our appreciation to Mr. Ronan Lumibao from East West Seed Philippines for sharing your insights and inspiration as our guest speaker for today's webinar session po. And we believe that you have provided us new information, perspectives on vegetable farming and how you can utilize it more for the income of the farmers. So thank you po, sir. This is given on the 22nd of April, 2021. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. So before we wrap up this session, we will be emailing with you the evaluation form to provide your feedback regarding today's webinar session. We hope that you can accomplish po this survey so that we can improve our sessions in the future. So maybe we could have a picture taking po before we end this session. Kindly turn on your cameras so we could have a quick picture taking lang po. May I request everyone to turn on their cameras? Okay, let's have a quick picture taking. One, ready na po ba? Okay. 1, 2, 3. Okay. So thank you po ulit for attending. Thank you for your time. Thank you, ma'am. If you still have any questions, you may feel free to contact us po and also email us. We'll also be emailing to you the evaluation forms and the recording of this webinar session. So stay tuned na lang po sila. Thank you po ulit. Have a great week po.